Bo 631. Nagsalubong ang kilay ni Dustin sa pagkalito. Pakiramdam niya ay pamilyar na pamilyar sa kanya ang sword light na biglang sumulpot kanina. Gayunpaman, ito ay masyadong malakas at advanced na hindi niya matukoy ang tunay na antas nito sa kanyang kasalukuyang lakas. Pamilyar ito ngunit hindi niya ito mabasa ng tama. Sa kabilang banda, lahat ng mga kaaway ni Dustin ay tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang liwanag ng espada na may pagkalito sa kanilang mga mata. Gayunpaman, nakakagulat, mas natatakot sila kaysa nalilito. Alam na alam ng lahat na ang sino mang naglabas ng Mar-Angel na sword light na iyon ay isang tunay na makapangyarihang mandirigma. At nangangahulugan ito na ang high-level master na ito ay papunta na sa kanilang lokasyon. Ano ba? Siya ba? Maaaring walang iba. Ngunit paano ito nangyari? Akala ko umalis na siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Marahas na nanginginig si Marlon habang bumubulong sa sarili. Noong sinaunang panahon, siya ang pumili sa 3,000 malaki at maliliit na universo bilang lokasyon kung saan ibubunga ang masamang sanggol. Bago siya dumating sa desisyong ito, sinuri niya ng maigi ang lugar at nalaman na dati ay may isang mahusay na master mula sa lugar na ito. Nalaman niya na ang taong ito ay isang nakakatakot na master na minsang ginulat ang buong Sea of Chaos. Gayunpaman, sinabi na nabuhay lamang siya ng maikling buhay sa mundong ito. Tsaka palagi siyang naglilibot dito at doon kaya wala talagang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Nang makita ni Marlon ang nakakatakot na liwanag ng espada, hindi niya maiwasang maniwala na maaaring iisa lang ang master na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at husay sa espada. Hoy! Hindi magandang biro yan. Huwag mo akong takutin. Kung talagang ang taong iyon, kami ay nasa malaking problema. Ang buong sitwasyong ito ay magbabalik sa isang iglap. Natatakot ako na kahit magkapit kamay tayong lahat, baka hindi natin siya mapababa. Ipinahayag ni Samson, ang hari mula sa underworld. Ang kanyang pag-aalala nang marinig niya ang haka-haka ni Marlon. Seryoso rin ang mukha ng ibang mga master. Alam nilang malaki ang posibilidad ng sinabi ni Marlon. Kanina, wala namang inaalala dahil alam nilang nasa ilalim ng kontrol nila ang lahat. Gayunpaman, kung ang taong pinaghihinalaan nila ay lalabas ngayon, ang lahat ay kapansin-pansing magbabago. Alam ng karamihan na ang makapangyarihang taong ito ay umalis sa 3,000 malaki at maliliit na universo nang wala na siyang mahanap na sino mang makakapantay sa kanyang lakas. Sabi nga, sa kanyang pagbabalik, ang mga masters na ito ay hindi sigurado kung kakayanin nilang labanan ang kanyang ganap na pag-atake. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon na labanan ang isang master ng kanyang kalibre. Ang pinakamalaking bahagi ay na kahit na ang taong ito ay hindi kaanib sa anumang sekta. Siya ay nasa mabuting pakikitungo sa mga Diyos ng liwanag. Kung sasama siya sa mga Diyos ng liwanag sa labanang ito, hindi sila sigurado kung ano ang kahihinatnan. Imposible yan. Ang lalaking iyon ay nawala ng napakatagal na panahon. Hindi siya maaaring narito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. May tsismis pa nga na namatay na siya ilang taon na ang nakakaraan. Paano at bakit siya babalik sa pagkakataong ito? Si Gabriel, ang master mula sa Demon City, ay umiling at sinubukang kumbansihin ang sarili na mali sila. Gayunpaman, kahit na sinubukan nilang tanggapin ito ng buong lakas, kinakailangan pa rin nilang harapin ang mga katotohanan kapag nakita nila kung sino ang darating. Sa ngayon, ang Invincible Sword Light ang tanging clue nila. Pero biglang may sumigaw. Tingnan mo yan. Itinuro niya ang gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Na halos mismong lugar kung saan nanggaling ang liwanag ng espada. Napatingin ang lahat sa direksyon na itinuturo niya. At unti-unting lumitaw ang isang malabo na figure. Ito ay isang lalaking may espada na naglalakad palapit sa kanila nang hindi nagmamadali. Hindi nagtagal. Naging malinaw ang kanyang anyo. Ang lalaking ito ay may maluwalhating hitsura at gwapong katangian. Kahit sa malayo, kitang-kita nila ang kanyang dominanteng aura na magpapabugal ng hangin sa sinuman. Nang makita ang kanyang mga mata kung sino ang taong ito, idinilat ni Dustin ang kanyang mga mata. Siya yun.
Ang Divine Swordsman. Ang aking master sa espada. Pagtingin sa lalaki na tuloy-tuloy na naglalakad papunta sa kanya. Napaluha si Dustin dahil sa tuwa at tuwa. Totoo. Ito ay ang Divine Swordsman. Hindi ako makapaniwala na bumalik siya. Lahat ng mga Diyos ng liwanag ay tuwang-tuwa rin nang matiyak nilang iyon. Ang napakalaking level ng swordsmanship. Hindi ako makapaniwala na umabot siya ng ganito. Ang mga nangungunang master ng mga Diyos ng liwanag ay hindi maiwasang mamangha sa kakayahan ng lalaking ito. Pareho silang kinikilig at medyo naiinip pa sa kung gaano siya naging matatag. Kagagaling lang ng Divine Swordsman sa isang maliit na mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa kabila noon, ang kanyang kasipagan at talento ang nagpakilala sa kanya sa buong lugar. Ang kanyang mga araw ng kaluwalhatian ay parang isang kamangha-manghang kometa na kumikislap sa kalawakan. Ang mga ito ay kaakit-akit at kapansin-pansin. Ngunit ito ay tumagal lamang ng maikling panahon. Pagkatapos niyang sumikat sa 3,000 malaki at maliliit na universo, nakipagsapalaran siya ng malalim sa Sea of Chaos. Muli, agad niyang ipinakilala ang kanyang pangalan. At ni isang nilalang ay hindi nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, bigla siyang nawala at walang nakakaalam kung nasaan siya. Ito ang buod ng kanyang maalamat na kwento. Matagal na siyang nawala, kaya hindi maisip ang lahat na bigla na lang siyang susulpot. Ang Divine Swordsman ay naglalakad pa rin sa kanyang normal na bilis papunta sa Dustin at sa iba pa. Baka sa mukha niya ang walang pakialam na ekspresyon. Hindi siya nagmamadali. Ngunit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ay nagbigay daan sa kanya na tumawid ng daan-daang milyong milya sa isang hakbang. Kaya naman kahit normal lang ang takbo niya ay narating niya ang gilid ni Dustin nang wala sa oras. We finally meet. I didn't expect that my swordsmanship was passed down to someone in the 3,000 big and small universes. Komento ng Divine Swordsman habang nakatingin kay Dustin. Nobela. Sa isang sulyap ay natukoy niya ang aura ng espada sa katawan ni Dustin at naunawaan niya na tiyak na namana ito ni Dustin sa kanya. That's great. At such a young age, you were able to explore this much and achieve a high level of this swordsmanship. Dagdag niya habang nararamdaman niya ang level ni Dustin sa kanyang swordsmanship. Ito pala ay tunay na nasiyahan sa tagumpay ni Dustin. Sir, ako, hindi nakaimik si Dustin. May gusto pa siyang sabihin. Ngunit hindi niya mahanap ang mga salita. Labis siyang nalulumbay sa kanyang emosyon na hindi niya mapagpasyahan kung ano ang una niyang sasabihin. Dahil nakuha niya ang estatwa ng Sword Emperor habang siya ay nasa Sunset Mountain ng Prime Martial World. Nilinang niya ang lahat ng uri ng swordsmanship na nilikha ng Divine Swordsman. Kabilang dito ang Dominant Spiritual Sense Swordsmanship, ang 5 Elements Dominant Swordsmanship, ang Concentration Method, at marami pa. Ang lahat ng natatangi at dinamikong pamamaraan ng espada ay iniwan ng Divine Swordsman. Bakit mo ako tinatawag na sir? Namana mo ang pagiging espada ko. Hindi ba dapat tawagin mo akong master? Sabi ng Divine Swordsman na may mahinang ngiti. Ilang beses niyang makilala si Dustin. Ngunit itinuring niya itong isang tunay na alagad. Oo, master. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na lumuhad si Dustin at yumuko sa harap ng Divine Swordsman upang ipakita ang kanyang lubos na paggalang. Nagkaroon na si Dustin ng kanilang mga master sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya iniisip na magkaroon ng isa pa. Lalo na kung ang taong ito ay napakalakas. Si Dustin ang uri ng tao na talagang nagsusumikap sa kanyang pinakamahirap na makamit ang kahusayan at pagbutihin ang kanyang sarili sa bawat aspeto. Bukod dito, talagang hinangaan niya ang Divine Swordsman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Dustin ay talagang kilala bilang isang mahusay na eskrimador. Ang kanyang pangunawa at kakayahan ay napakataas. At kailangan niyang aminin na ang Divine Swordsman ay may malaking papel para sa kanya upang makamit ang mga taas na iyon sa swordsmanship. Haha, napakagaling. Tawa ng tawa ang Divine Swordsman. Matapos ang pakikipag-usap niya kay Dustin ay binati siya ng mga Diyos ng liwanag na kakilala rin niya. Divine Swordsman, long time no see. Nakikita ko na nakakuha ka ng isang mahuhusay na alagad. Hindi ka magsisisi.
Tiniyak sa kanya ng mga nangungunang master ng mga Diyos ng liwanag na mayroon siyang isang promising na disipulo sa Dustin. Tuwang-tuwa din ang Divine Swordsman na makita ang mga dati niyang kakilala. Maaaring hindi siya kaanib sa kanila. Ngunit siya ay isang mabait na tao at mayroon ding isang malakas na pakiramdam ng hustisya. Nangangahulugan ito na ang isang tulad niya ay hindi magtitiis sa masasamang gawa ng mga Diyos ng kadiliman at lahat ng kanilang mga kasama. Haha. Oo. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Napakatagal na. Bati niya kay Parker, Althea, at sa iba pa na may matamis na ngiti sa labi. Samantala, ang mga Diyos ng kadiliman ay nakatayo lamang. Pinapanood ang masayang pagsasama-sama ng Divine Swordsman at ng mga Diyos ng liwanag. Walang makagalaw dahil lahat sila ay nanlamig sa takot. Maging ang mga mandirigma mula sa iba pang grupo tulad ng lahi ng hayop. Ang Divine Corpse Palace, ang Underworld, at ang mga nilalang mula sa Novel Court at ang mundo ng kadiliman. Ay hindi napigil ang magnganga ang kanilang mga ngipin at kumuyam ang kanilang mga kamao habang nagpapatuloy ang eksena. Sa harap nila, matapos marating ng Divine Swordsman ang lokasyon kung saan sila nakikipaglaban. Hindi na niya sila pinansin. Ni hindi man lang niya sinulyapan ang mga ito. Parang wala sila sa paningin niya. Kinausap lang niya si Dustin at binati ang mga Diyos ng liwanag na walang pakialam. Para bang may tiwala siya na walang magawa sa kanya ang mga taong ito kahit hindi niya ito pinapansin. Ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman at ang iba pang mga nilalang mula sa iba't ibang makapangyarihang mga grupo ay medyo malungkot at naiinis. Sa paniniwalang siya ay nakatingin sa kanila. Habang tumatagal, nanginginig sila sa pagkadismaya at hindi na nila kinaya ang kahihiyan. Screw this. Avatar lang yan ang original body niya. He's no big deal. Biglang sigaw ni Gabriel nang mapansin niya ito. I wasn't trying to hide it. At saka, itong katawan na ito ay sapat na para patayin ang lahat ng tauna na katulad mo. Tugon ng Divine Swordsman sa malamig na tono. Ito ang unang pagkakataon na kumilos siya na parang nag-e-exist sila. Mabilis na napawi ang kanyang magiliw ng ngiti nang ibinato niya ang matalim na tingin sa kanilang lahat. Ang lamig ng tingin sa mga mata niya na tila nagyelo ang hangin sa paligid. Avatar lang ba siya? Ulit ni Dustin habang nakatingin kay Divine Swordsman. Gayunpaman, hindi makita ni Dustin ang tunay na anyo ng mga lalaki sa kanyang mga paglalarawan na kahulugan. Ipakita mo sa akin ang iyong pinakamahusay na kuha. Gusto kong makita kung kasing lakas ka ng sinasabi mo. Ngumuso si Marlon sa mapanghamong tono. Kahit na ang Divine Swordsman ay sikat sa kanyang lakas, si Marlon ay isa ring alamat at isang top-notch master sa Sea of Chaos. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa Divine Swordsman. Nang matapos siyang magsalita ay kumilos na si Marlon. Sa isang iglap, ang napakalaking kapangyarihan ng demonyong batas ay bumulwak mula sa kanyang katawan. At ang kapangyarihan ng demonyo ay tumaas sa kalangitan. Sinalubong sila ng kulay abong fog mula sa lahat ng direksyon. Tumagos ito sa hangin at bumuo ng espadang kumikinang sa mahiwagang kinang na para bang kayang sirain ang anumang nilalang sa mundo. Terena, ano pang hinihintay mo? Sigaw ni Marlon. Sa isang kisap mata, ang espada na nilikha niya ay sumugod patungo sa Divine Swordsman. At ang espasyo sa paligid ng espada ay sumabog. Naging kawalan. Haha, you know what? Hindi ako natatakot sa maliit mong espada. Ang pagkakamali na nagawa mo ay ang sandaling pumili ka ng espada para labanan ako. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng mga espada, aura ng espada, liwanag ng espada, mga batas ng espada, at iba pang bagay na nangyayari sa isang espada ay yuyuko sa akin. Mayabang na deklara ng Divine Swordsman. Tumawa ng malakas, sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi. Isang malakas na vibe ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Mukha siyang makapangyarihang emperador, at parang walang makakatakot sa kanya. Samantala, ang espada na nabuo ni Marlon ay mabilis pa ring papalapit sa Divine Swordsman. Ang bawat nilalang doon ay nabigla sa enerhiyang taglay ng espada. Gayunpaman, lumitaw ang isang kamangha-manghang bagay. Nobela, habang papalapit ng papalapit ang espada.
Hindi man lang umiwas si Divine Swordsman. Iniunat niya ang dalawang daliri at mabilis na sinalo ang espada sa pagitan nila. Matatag at hindi matinag ang pagkakahawak niya sa espada. Gayunpaman, lumilitaw na ang espada ay may sariling isip. Dahil nagsimula itong magpumigla sa kanyang pagkakahawak. Basag. Ang pakikipaglaban ng espada ay panandalian. Habang hinihigpitan ng Divine Swordsman ang kanyang hawak at pinagdurog ito. Naglakas loob ka na ipakita ang iyong husay sa espada sa harap ko. Nakakalungkot na ang nagawa mo lang ay magpakatanga. Mataray na sabi ng Divine Swordsman. Hindi pwede. Ganon ba siya kalakas? Napailing ang lahat ng nilalang na nakasaksi sa eksena. Nakanganga ang kanilang mga bibig. At ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga plato ng hapunan. Ang galing! Pahayag ni Dustin habang nanginginig sa tuwa. Masasabi niya na winasak ng Divine Swordsman ang espadang iyon gamit ang mga batas ng espada. Gaya nga ng sinabi ng Divine Swordsman. Hindi siya kapareha ni Marlon in terms of swordsmanship. Ibig sabihin, hindi siya matatalo ni Marlon sa mga diskarte sa espada. Ang Divine Swordsman ay talagang pinakamagaling sa Sea of Chaos. Kahit man lang, sa mga tuntunin ng swordsmanship, magaling siya sa anumang bagay na may kaugnayan sa mga espada. Na nangangahulugang ang sino mang gumamit nito ay hindi isang banta sa kanya. Naglabas si Marlon ng 7 palapag na itim na pagoda na nababalot ng kulay abong fog. 12-dosenang mga tabletang pang-alaala ng mga miyembro ng lahi ng hayop ang nasa bawat palapag. At ang mga matinis na tunog ay nagmumula sa loob ng paulit-ulit. Ang mga tabletang pang-alaala na ito ay pag-aari ng makapangyarihan. Sikat na mga miyembro ng lahi ng hayop. Matapos silang mamatay, ang kanilang mga bangkay ay naging mga katakot-takot na alaala at nanatili sa pagoda. Ang Divine Swordsman ay winalis ang kanyang mga daliri sa hangin. At isang puting espada ang lumitaw. Naglabas ito ng makinang kumikislap na liwanag, habang papunta ito sa 7 palapag na pagoda. Flang! Pinalipad ng puting espada ang itim na pagoda. Dumapa ito sa lupa 1 bilyong milya ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Na nagdulot ng alikabok at mga labi sa kanilang paligid. Bukod dito, nag-iwan ng marka ang espada sa pagoda. Damn it! Nadurog ang puso ni Marlon nang makitang may kalmo na naiwan sa kanyang minamahal na magic treasure. Kasabay nito, gumapang ang pag-aalala sa kanyang gulugod. Na kumakapit sa kanyang utak. Ang itim na pagoda na ito ay gawa sa espesyal. Makulay na magulong ginto, na ginagawang napakahirap masira. Bukod dito, mayroon din itong hindi mabilang na mga tapyas na pag-aari ng ilang makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop. Ito ay isang sikat na magic treasure sa Beast City. Gayunpaman, ang Divine Swordsman ay nakapag-iwan ng marka sa pagoda. Bagamat halos walang gasgas, ipinapakita pa rin nito kung gaano siya kalakas. Avatar lang siya, pero sinira niya ang pagoda ko. Kung nandito lang ang totoong katawan niya, baka masira niya ang pagoda ko sa isang hampas lang. Naisip ni Marlon sa sarili. Sa sandaling iyon, muling winalis ng Divine Swordsman ang kanyang mga daliri. At muling lumitaw ang liwanag ng espada sa kanilang harapan. Dumagundong ang kulog. At nagsimulang manginig ang magulong kawalan. Para siyang gumagawa ng bagong universe. Natigilan si Marlon. Mabilis siyang tumalon palayo. Gumagalaw ng daan-daang libong hakbang sa isang iglap. Kasabay nito, ang itim na pagoda ay lumipad patungo sa kanya at lumutang lamang ng ilang talampakan sa harapan na parang sinusubukan siyang protektahan. Flang! Tumama ang liwanag ng espada sa likod ng pagoda. Inihagis ito sa kabilang direksyon at nag-iwan ng panibagong marka. Basag! Ang liwanag ng espada ay hindi tumigil doon. Pinutol pa nito ang braso ni Marlon. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang sugat na parang tubig. At ito ay tumalsik sa hangin na parang bukal. Na nabahira ng madilim na pulang-pula na kulay ang kanyang damit. Ang magulong kawalan ay nahulog sa patay na katahimikan. Lahat ng naroon ay nanunood ng may halong hininga. Dahil wala ni isa sa kanila ang makapag-alis ng tingin sa Divine Swordsman. Si Marlon ay isang makapangyarihang nilalang na namamahala sa buong Beast City.
Hindi ako makapaniwala na pinutol ng Divine Swordsman ang kanyang braso sa isang suntok lang. Naisip nila, napailing. Noong nakaraan, ang lahi ng hayop ay minsang namuno sa dagat ng Chaos. At kahit ngayon, ang Beast City ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Si Marlon ang pinuno ng Beast City. Kaya may isip kung gaano siya kalakas. Bagamat avatar lang ito ni Marlon, mayroon pa rin itong nakapangangilabot na kapangyarihan na iilan lamang ang makakatalo dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinutol ng avatar ng Divine Swordsman ang braso ng kanyang avatar ng may kaunting pagsisikap. Kung ito ay lumabas, ito ay magdudulot ng kaguluhan sa Sea of Chaos. Ang aking master ay kamangha-manghang, sabi ni Dustin sa tonong excited. Labis siyang humanga sa husay sa espada ng Divine Swordsman. Sa dalawang simpleng welga lang, nagpakita siya ng malalim na prinsipyo ng espada. Maraming natutunan si Dustin sa panunood lang sa kanilang laban. Naisip niya ang ilang problema sa espada na matagal nang bumabagabag sa kanya. Siyempre, naranasan niya ang mga problemang ito nang pag-aralan niya ang mga diskarte sa espada na iniwan ng Divine Swordsman. At iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang lutisin ang mga problemang iyon pagkatapos makitang ginagamit ng Divine Swordsman ang mga kasanayan sa espada. Walang sino man ang maaaring mag-udyok ng kaguluhan sa 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Mas mabuting alisin mo ang iyong mga asno dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Deklare ng Divine Swordsman habang nanlilisik ang mata niya sa lahat ng mananakop. Mula ngayon, ang Underworld Cosmos ay hindi na bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo. At ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman at sinumang kasama nila ay ipinatapon mula sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng amin. Ang Divine Swordsman ay nagsabi sa isang seryosong tono, habang ang kanyang mga tingin ay dumaan sa mga tao ng Underworld at sa mga Diyos ng kadiliman. Humph! Ang yabang mo ay nakakadiri sa akin. Single ni Marlon na puno ng galit ang mukha. Lumaki ang braso niya. A mere avatar like you dares to threaten us. This is unforgivable. Everyone, let's go get him. Sigaw ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Oo, tama siya. Atakihin natin siya at tapusin siya, sabi ni Gabriel sa malakas na boses. Habang pinapalibutan siya ng masamang batas. Mamamatay ang sinumang hamarang sa aking daan. Ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ay nag-anunsyo sa isang walang kibo na tono. Habang ito ay sumusulong ng may panganib. Maging si Haring Samson ng Underworld at ang Master mula sa Novel Court ay humakbang pasulong at pinalibutan ang Divine Swordsman. Bawat isa sa kanila ay isang top-notch master sa Sea of Chaos. Pero ngayon, nagsama-sama na sila para labanan ang Divine Swordsman. Lahat sila ay handang maglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Habang sila ay lumulutang sa himpapawid na handa, na naglalabas ng iba't ibang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Alagaan muna natin siya. At pagkatapos ay maaari nating sirain ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ang lugar na ito ay magiging mga guho at tatahimak magpakailanman. Walang awa na sabi ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Hindi ako natatakot sa'yo. Halika dito at ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka. Tumigil ka sa pagdaldal at labanan mo ako. Kumpiyansa na sabi ng Divine Swordsman. Kahit nakaharap niya ang mga malalakas na kalaban na ito, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanya. Sa halip, tumaas ang kanyang fighting spirit bawat segundo. Sabik siyang labanan ang mga ito. Sa sandaling tumigil sa pagsasalita ang Divine Swordsman. Isang matandang espada ang lumabas sa kanyang ulo. Sa unang tingin, isa lang itong simple at plain looking na espada. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita na ito ay napapalibutan ng batas ng kaguluhan. Na ginagawa itong tila hindi magagapi. Ito ang Archaic Sword. Isang magulong magic treasure. Nakapatay ako noon ng maraming banal na Diyos kasama nito habang naglalakbay ako sa dagat ng Chaos. Ngayon, gagamitin ko ito para kumuha ng higit pang mga banal na Diyos kaysa dati. Hindi nagmamadaling sabi ng Divine Swordsman. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay.
At gumawa ng mga rune na hugis espada na siyang pagpapakita ng mga batas ng espada. Ang lahat ng rune noon ay pumasok sa Archaic Sword. Ang tila simple at lumang espada ngayon ay nagbigay ng nakakatakot na misteryosong kinang. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na siya, sigaw ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Ang mga bangkay ng maraming banal na Diyos ay biglang lumitaw sa likuran niya. Para bang bagong buhay silang mga zombie. Dahan-dahan at may isang layunin lamang. Na pumatay. Sila ay nagtungo sa Divine Swordsman. Siguraduhin mong patay na siya. Patayin mo. Ang iba pang mga nangungunang master ay lahat ay umungal at sumugod patungo sa Divine Swordsman. Here we go. Game time na. Masiglang sabi ng Divine Swordsman habang kinakaluskos niya ang kanyang mga buko. Gamit ang Archaic Sword sa kanyang kamay. Inilunsad niya ang sarili sa hangin at lumutang sandali. Ang kanyang mga damit ay lumipad at ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin. Naglabas siya ng napakalaking aura ng espada. Mukhang hindi magagapi. Halos kaagad. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga nangungunang master. Divine Swordsman. Patunayan mo sa akin na kasing lakas ka talaga ng sinasabi nila sa mga alamat. Sabi ni Gabriel. Sumasayaw din sa ere ang mahaba niyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng malamig at nakakatusok na titig. Sa bawat hakbang niya ay tumangkad siya ng tumangkad hanggang sa naging higanti na siya. Hindi mabilang nakaguluhan at unos na nabuo ng magulong enerhiya ang nakapalibot sa kanya. Nasa pinakamabuting kalagayan siya noong araw na iyon. Hindi nag-aksaya ng oras. Iwinagayway ni Gabriel ang kanyang manggas. At isang talam ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagbuga ito ng nakasisilaw na mga ilaw. At napaliligiran ng mabagsik na apoy ng demonyo. Nang dumating ang talam sa Divine Swordsman. Naglabas ito ng aura. Kasing kapal ng mga haligi. Ito ay talagang isang kahanga-hangang eksena. Si Gabriel ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Siya ay isang malaking shot sa Sea of Chaos. At ang Demon City ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nahaharap sa napakaraming nangungunang mga master sa lahat ng panig. Ang Divine Swordsman ay walang pagpipilian kundi ang lumaban ng buong lakas. Kung tutuusin, ang avatar niya lang ang lumalaban sa frontlines at limitado ang energy na nilalaman nito. Whoosh! Hinawakan ng Divine Swordsman ang kanyang Archaic Sword, na nagdulot ng daan-daang milyong aura ng espada. Lahat ay dumarating sa talam na inilabas ni Gabriel. Clang! Ang Archaic Sword na nakabangga sa talam ay nagdulot ng nakakabinging metal na tunog. Ang isang marahas na alon ng enerhiya ay kumalat din kaagad mula sa sagupaan. At ang apoy ng kapangyarihan ng batas ay nagsimulang mag-alab. Ang walang laman kung saan nagtama ang dalawang sandata. Gumuho at nawasak. Whoosh! Ang Archaic Sword ay nag-vibrate. Na nagdulot ng walang katapusang liwanag ng espada. Sa turn, tumama ang ningning ng espada sa mga bangkay sa likod ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Na nagkapira-piraso. Maraming bulok at mabahong laman ang itinapon sa hangin. Nakakamangha ang espadang iyon. Ngunit anuman, gaano man kalakas ang iyong sandata, magiging kalawangin at walang silbi pa rin ito sa lalong madaling panahon. Kapag patay na ang may-ari nito, tumawa ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Dahil doon, tumalon ito at lumipad patungo sa Divine Swordsman. Maaaring ibaon ng oras ang lahat. Sigaw ng bulok na mukha. Nag-activate ng isang lihim na kasanayan. Nagluwa ito ng isang dosenang patak ng madilim na pulang dugo na naging mga rune na nagpakawala ng kapangyarihan ng oras. Umaatake sa espada. Ang mahiwagang madilim na pulang rune ay sumulong. Parang walang makakapigil sa kanila. Namula ang mukha ng Divine Swordsman. Napagtanto niya na ang bulok na mukha ay mahirap pakitunguhan. Pagiging bihasa sa kapangyarihan ng oras. Ano ang relasyon mo sa Infinity Beasts? Paano mo na-master ang Power of Time na orihinal na pag-aari ng Infinity Beast Race? Matigas na tanong ng Divine Swordsman. Nang magsalita siya, iwinagayway niya ang kanyang Archaic Sword at gumawa ng maraming malalakas na sword light. Bagamat ang kalaban ay may isang supot ng mga trick, maaari niyang tapusin ang mga ito gamit lamang ang kanyang espada. Kung tutuusin,
Ang pinakamalakas na sandata ng isang eskrimador ay walang iba kundi ang kanyang espada. Divine Swordsman. Sinasabi ng lahat na mayroon kang hindi kapani-paniwalang kakayahan gamit ang iyong espada. Tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Sigaw ni Haring Samson ng Underworld habang nakisali siya. May pool sa kanyang kanan. Tumakbo siya patungo sa Divine Swordsman. Hindi mabilang na mga multo at espiritu ang umungol at nagpupumigla sa madilim at nakamamatay na tubig. Ang batas ng kamatayan ay bumulwak sa pool at naging mahiwagang rune na nauugnay sa mga lihim na pamamaraan na nagdadala ng kamatayan. Isang itim na lotus na naglalaman ng napakalaking batas ng kamatayan ang lumabas sa tubig. Dumating din ito sa Divine Swordsman. Walang takot, iwinagayway ng Divine Swordsman ang kanyang espada. At nagpakawala ng makikinang na sword light na lumipad patungo sa itim na lotus. Flang! Ang mga sword light ay nagpapadala ng itim na lotus na pumupukol sa kabilang direksyon. Pagkatapos ay wala sa oras. Isang figure ang nagtulak ng pilak na sibat sa Divine Swordsman. Ang sibat ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag na mabilis na bumabalot sa paligid. Walang iba kundi ang nangungunang master mula sa Novel Court ang naglunsad ng pag-atake. Inihagis ng Divine Swordsman ang Archaic Sword upang kontrahin ang pilak na sibat na lumipad palayo. Kasabay nito, milyon-milyong mga spark ang ginawa. Sapat na upang gawing gumuho at matiklop ang nakapalibot sa espasyo. Tila, ang nagtanong master mula sa Novel Court ay isang mabigat na nilalang. Tunay na makapangyarihan ang bawat galaw niya. Hindi ko inasahan na may puwersang tinatawag din na Novel Court sa dagat ng Chaos. Iniisip ko kung ano ang epekto nito ay may Novel Court on Earth. Napaisip si Dustin habang nakatitig sa pinakamataas na master mula sa Novel Court. Pinalaki siya, lalagyan ng nobela. Hindi pa nagtagal. Pumasok si Dustin sa punong tanggapan ng Novel Court sa Western Kingdom sa Earth. Noong isang ordinaryong mortal pa lang si Dustin sa Earth. Naaksidente siya sa sasakyan, habang ang kanyang pisikal na katawan ay namatay. Sa pamamagitan ng ilang puwersa, ang kanyang kaluluwa ay nakapaglakbay sa Prime Martial World. Nalaman niya ng maglaon, na ang Novel Court sa Western Kingdom ang nasa likod ng kanyang aksidente sa sasakyan. Ginamit nila siya bilang isang lab rat para sa kanilang mga eksperimento. Si Dustin ay maaaring ituring na isang napakaswerteng lalaki. Hindi lamang matagumpay na naglakbay ang kanyang kaluluwa sa Prime Martial World kundi ang kanyang buhay ay ganap ding nagbago mula noon. Noon siya nabigyan ng pagkakataong linangin ang kanyang kakayahan. Lumakas at maging banal na Diyos na siya ngayon. Dahil dito, hindi niya nakalimutan ang Novel Court. Patayin siya. Ang labanan sa pagitan ng Divine Swordsman at ng kanyang mga kaaway ay umabot sa isang maapoy na rurok. Si Marlon Gabriel, ang deputy leader ng Divine Corpse Palace. Si Haring Samson ng Underworld. Ang nagtanong master mula sa Novel Court at ang bulok na mukha mula sa World of Darkness ay nakipaglaban sa lahat ng kapangyarihan at lakas na maaari nilang makuha. Sama-sama, ginawa nila ang kanilang pinakamalakas na kasanayan sa martial arts para salakayin ang Divine Swordsman. Ito talaga ang pinakamatinding labanan na pinaglaban nila sa buong karera nila. Ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nanginginig ng malakas na may dumadagandong na tunog. Bilang epekto ng alon, ang bawat cosmos sa kabuuan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nanginginig ng malakas na hindi makakayanan ang pressure na nagbabantang bumagsak. Sa kabutihang palad, ang Divine Swordsman ay nagdistansya sa mga cosmos mula sa larangan ng digmaan gamit ang mga batas ng espada. Kung hindi niya ginawa iyon, kalahati ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nawasak sa oras na matapos ang labanan. Sa isang kisap mata, bigla siyang gumamit ng isang lihim na kasanayan at nagsimulang lumaki. Siya ay bumaril ng pataas hanggang sa siya ay naging isang napakalaking higanti. Daan-daang libong talampakan ang taas. Lumitaw sa likuran niya ang mga anino ng mga eskrimador. Hindi mabilang na mga batas ng espada ang magkakaugnay at maraming ilaw ng espada ang lumitaw. Ito ay isang nakasisilaw na display. Tulad ng isang pagsabog ng maliwanag at makulay na mga paputok. Ang Divine Swordsman ay humaharap sa 6 na kalaban ng sabay-sabay.
At bawat isa sa kanila ay isang nangungunang master na nagtataglay ng napakalawak na kasanayan at nakakatakot na lakas. Ang lahat ay nakikibahagi sa labanan. Napaungol si Gabriel nang mawala ang isang braso niya. Bumulwak ang makapal na pulang dugo mula sa sugat. Tumilapon sa ere ang hawak niyang talam. Nataman ng makapangyarihang aura ng espada. Napailing siya at naging sanhi ng pagbagsak ng malaking lugar ng magulong kawalan. Daan-daang milyong light beam na ibinubuga ng archaic sword ng Divine Swordsman ang nagtagpo. Na naging isang napakalakas na sinag. Tumagos ang sinag sa balikat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Novel Court. Ang pagsasama-sama ng daan-daang milyong sword light beam sa isang super concentrated beam ay isang signature move ng Divine Swordsman. Balak sana niyang tamaan ang bahagi sa pagitan ng mga kilay ng lalaki mula sa Novel Court. Ngunit hindi niya nakuha ang marka. Umiwas ang target niya kaya nasugatan lang ang balikat niya. Kung hindi, natapos na niya ang kanyang kalaban sa isang welga. Damn it, everyone. Don't hold back. Fight for your lives. Napakalakas ng kanyang sword skills. At mamamatay tayo kapag hindi tayo lalaban ng buong lakas. Sigaw ng lalaki mula sa Novel Court. Malapit na siyang nakatakas sa isang nakamamatay na suntok. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Galit din siya at nahihiya. Siya ay nagtrabaho ng husto upang bumuo ng isang nakakatakot na reputasyon sa Sea of Chaos. At ang kanyang sinabi ay kumalat sa iba pang universo. Pero ngayon lang, muntik na siyang mamatay sa kamay ng Divine Swordsman. Bagamat ang kanyang avatar ang inatake. Ang balita ay makakasira pa rin sa kanyang reputasyon kapag ito ay lumabas. Tama siya. Kailangan nating gawin ang lahat para mapatay siya. Kapag hindi siya natalo ng magkakasamang anim, magiging katatawanan tayong lahat. Itingal ni Marlon. Ang kanyang mga mata ay malamig. Kumikinang sa determinasyon at walang awa. Tuloy-tuloy na lumabas sa kanyang katawan ang mga surge ng demonyong batas. Ang batas ay nag-intertwined at nag-transform sa kulay dugo ng mga alon na dumadagendong sa lahat ng direksyon. Sa isang sigaw, sumugod si Marlon at naglunsad ng todong pag-atake sa Divine Swordsman. Mahirap ilarawan ang lawak ng pinsala na maaaring idulot ng isang pinuno ng Beast City na buong lakas na nakikipaglaban. Patayin siya! Sigaw ng iba, magkasama. Ang grupo ng mga nangungunang master ay sumugod patungo sa Divine Swordsman. Handang lumaban hanggang kamatayan. Siyempre, pinadala lang dito ni Marlon at Gabriel ang mga avatar nila. Kahit napatayin ang kanilang mga avatar, hindi ito makakaapekto sa kanila. Sa makatuwid, ang dalawang avatar ay nakipaglaban sa kalaban ng buong lakas. Walang pakialam kung ang pagkakamali ay maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Pareho silang gumamit ng mga kasanayan sa martial arts na nakamamatay. At masasaktan sila sa tuwing ilalabas nila ang mga discarding ito. Ang iba ay nagpakawala din ng kanilang pinakamabangis na pamamaraan. Ang deputy leader ng Divine Corpse Palace, si King Samson ng Underworld. Ang lalaki mula sa Novel Court. At ang bulok na mukha mula sa World of Darkness ay determinado na talunin ang Divine Swordsman. Habang nagpapatuloy ang labanan, patuloy na gumuho ang kawalan. Sa ilalim ng pagkubkob ng anim na makapangyarihang master, ang Divine Swordsman ay nagsimulang matalo sa laban. Ang lahat ng kanyang mga kalaban ay lumalaban ng buong lakas. At bilang isang resulta, natagpuan ng Divine Swordsman ang kanyang sarili na umatras at ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang maglaon, napagod sa mga pag-atake, nagsimula siyang umubo ng dugo. Napakahirap lumaban sa anim na top-notch master sa parehong oras. Kailangang tiisin ng Divine Swordsman ang lahat ng kanilang lihim na kasanayan sa militar at lakas ng mag-isa. Sa una ay nagawa niyang hawakan ang kanyang sarili. Ngunit siya ay napapaligiran sa lahat ng panig at nagsimulang mapagod. Pagkatapos ng ilang sandali ng marahas na labanan, nasugatan ng Divine Swordsman. Ilang butas ang bamute sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang mga sirang buto. Ito ay isang nakakagulat at nakakatakot na tanawin. Nagsagawa si Marlon ng ilang masamang enchantment sa Divine Swordsman. Minamanipula niya ang mga light dots na gawa sa masamang enerhiya at kinokontrol ang mga ito para palihim na pumasok sa katawan ng Estremador. Kung saan sumabog ang mga ito,
Ang pag-atake ay nagdulot ng malubhang pinsala sa Divine Swordsman. Nagkaroon ng kaluskos habang ang Divine Swordsman ay kumuha ng isa pang matinding suntok. Ikinaway ni Gabriel ang kanyang talam sa Divine Swordsman, na nag-iwan ng malalim na hiwa sa kanyang tiyan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang Divine Swordsman ay nagtamo ng ilang matinding pinsala. Ngumuso si Marlon. Ha! Akala ko hindi ka matatalo. Mukhang sobra-sobra na ang ibinigay ko sa iyo. Ngayon sisirain ko ang iyong avatar. Tatapusin ko ang tunay mong katawan sa ibang araw. Deklare ni Marlon. Mataas ang kumpiyansa niya ngayong nanalo ang kanyang panig. Ang kanyang 5 kasama ay tuwang-tuwa nang makita ang Divine Swordsman na lubhang nasugatan. Master, mag-ingat ka, sigaw ni Dustin. Nakatatakot na nakatingin. Nakita niya na ang Divine Swordsman ay lubhang nasaktan. Ang Divine Swordsman ay pasuray-suray na paatros. Pagkatapos ay nagawang patatagin ang sarili. Muli, sumigaw siya, at muli niyang itinaas ang kanyang espada sa kanyang kaaway. Pinutol niya ang kanyang espada sa hangin, na nagdulot ng maraming aura ng espada. Nagningning ang mga ito, na nagbibigay liwanag sa paligid niya. Napapaligiran ng mga nagniningning na aura, na may daan-daang milyong sword lights na bumubulusok mula sa kanyang katawan sa bawat direksyon. Ang Divine Swordsman ay kasing liwanag at makinang gaya ng araw mismo. Sinira ng mga sword lights ang lahat ng kanilang nadatnan. Nang walang babala, ang Divine Swordsman ay nasunog. Nilamon ng apoy ang buong katawan niya, at naglabas ng mga alon ng matinding init. Ang avatar ay naglalaman ng bahagi ng esensya ng dugo ng Divine Swordsman. Upang mapabuti ang lakas nito, sinusunog ng avatar ang kakanyahan ng dugo. Hindi ito tanda ng kahinaan sa bahagi ng Divine Swordsman. Bagaman siya ay natatalo sa laban, ito ay inaasahan lamang, dahil siya ay nakatayong mag-isa laban sa 6 na napakalakas na kalaban. Upang talunin sila, ang kanyang avatar ay kailangang makahanap ng isang mapagkukunan ng mas maraming enerhiya. Sa totoo lang, may kakayahan ang Divine Swordsman na talunin ang 6 na top-notch masters na ito. Ang problema ay ang kanyang avatar ay may bahagi lamang ng kanyang lakas. Guru, bulalas ni Dustin nang sumiklab ang Divine Swordsman. Mukhang nagulat siya at nag-aalala. Naunawaan niya na sinusunog ng Divine Swordsman ang kanyang dugo. At napagtanto na sinusubukan niyang talunin ang kanyang mga kalaban kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang sariling kamatayan. Hindi ito magandang senyales. Hindi susunugin ng mga magsasaka ang kanilang dugo maliban kung ang kanilang buhay ay nasa panganib. Nangangahulugan ito na ang Divine Swordsman ay hindi na makakatagal. Ang lakas ng Divine Swordsman ay mabilis na tumaas habang sinusunog niya ang kanyang dugo. Parami ng parami ang ningning ng espada ang bumuhos sa kanya, hanggang sa halos hindi na siya makita sa gitna ng maliwanag na mga ilaw. Let's go! Ito na ang pagkakataon natin para patayin siya. Nauubusan na siya ng lakas. Sigaw ng Deputy Leader ng Divine Corpse Palace. Siya ang unang nanangil sa Divine Swordsman. Kumbinsido na ang huli ay hindi na makakatagal pa. Ngunit minamaliit niya ang kanyang kalaban. Isang sword aura ang tumama sa labas at tumama sa Deputy Leader ng Divine Corpse Palace. Napaatras siya. May bahid ng sariling dugo ang damit niya. Tinakpan niya ang kanyang leeg ng desperado habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang Divine Swordsman ay nagpakawala ng napakatalino na kasanayan sa espada. Pinugutan ng ulo ang Deputy Leader ng Divine Corpse Palace sa isang strike. Gayunpaman, ang kinatawang pinuno ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas, at natutunan niya ang marami sa mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Hindi siya ganoon kadaling pumatay. The moment na nataman siya, gumaling agad ang sugat niya. Bukod dito, nagsagawa siya ng isang lihim na kasanayan upang bumalik sa kanyang pinakamahusay na estado. Nakuha niya ang kanyang leeg bago pa man makaalis ang kanyang ulo sa lakas ng suntok ng Divine Swordsman. Damn it! Galit na galit ang sigaw ng Deputy Leader. Napahiya, bago pa siya makapagsalita ng anuman. Isa pang sinag ng espada ang lumitaw, na humahampas sa kanyang direksyon. Muli nitong pinutol ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ulo ay itinapon sa hangin.
At ang dugo ay bumulwak sa isang magandang arko mula sa kanyang leeg. Muli niyang hinawakan ang kanyang ulo. Ngunit naramdaman niyang mahirap pagalingin ang kanyang sarili ng kasing bilis ng ginawa niya sa unang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, mahigit 100 beses na pinutol ang kanyang ulo. Sa isang putok, ang Divine Swordsman ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Sa halip na putulin ang leeg ng representante, ang Divine Swordsman ay nagpadala mismo sa ulo. Naka-embed ang swordlight sa noo ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Dahilan para sumabog ang ulo nito. Sa pagtataka ng lahat, namatay siya. Hindi avatar ang nahulog, kundi ang tunay na katawan ng lalaki. Patay na ang deputy leader ng Divine Corpse Palace. Ito ay isang muling pag-unlad. Ang Divine Corpse Palace ay isang misteryoso at makapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Ito ay umiral ng napakatagal na panahon. At walang sino man ang sadyang manghihikayat sa sino mang miyembro ng Divine Corpse Palace. Ngunit ngayon isa sa mga kinatawang pinuno nito ang napatay. Diyos ko, may sumigaw. At ang iba ay umalangaw-ngaw sa kanyang sigaw. Natigilan ang lahat sa katahimikan. Ang patay at walang ulo na katawan ng kinatawan na pinuno ng Divine Corpse Palace ay nakahandusay kung saan ito nahulog. Ang dugo ay kumalat sa buong kawalan. Wala sa kanila ang nag-iisip na maaaring mangyari ito. Gulat na gulat ang 5 kasama ng deputy leader. Pumunta ka sa impyerno. Ang Divine Swordsman ay sumigaw sa pagsuway. Nang iwagayway na niya ang kanyang espada, sinalubong siya ni Marlon, Gabriel, at ang deputy leader ng Divine Corpse Palace. Naglunsad ng todo atake sina Marlon at Gabriel. Inilabas nila ang lahat ng kanilang lakas kasama ang kanilang pinakamahusay na mga lihim na kasanayan. Habang nakikipaglaban sila sa kanilang kalaban, nagsimula silang maglabas ng malupit, nakakabulag na liwanag. Nagpatuloy ang matinding labanan hanggang sa gumuho ang kalapit na kawalan at naging kawalan. Ginamit ng lalaki mula sa Novel Court ang pagkakataong ito at gumawa din ng hakbang. Itinutok niya ang kanyang sibat na pinahiran ng nakakasilaw na liwanag sa Divine Swordsman. Kasabay nito, si Haring Samson ng Underworld ay lumikha ng isang mundo ng impyerno sa likod niya na dahan-daang gumalaw patungo sa nag-iisang Estremador. Ang mundo ay napuno ng mabangis, masasamang espiritu. Ibinuka ng bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ang bibig nito at naglabas ng bulok na itim na likido sa Divine Swordsman. Ang likido ay lubhang kinakaing unti-unti na anuman ang mahawakan nito ay sumirit at naging usok. Maging ang walang laman. Sabay-sabay na umatake ang nangungunang 5 master matapos mamatay ang deputy leader ng Divine Corpse Palace sa kamay ng Divine Swordsman. Alam na alam nila ang banta ng Divine Swordsman sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay sabik na patayin siya doon at pagkatapos. Boom! Ang espasyo sa kanilang paligid ay gumuho habang ang magulong enerhiya ay lumundag mula sa lahat ng dako. Nawasak ang lahat sa isang iglap. Nagkabanggaan ang 2 panig. Ang Divine Swordsman ay sumure-sure at umubo ng ilang subo ng dugo. Maging siya ay nahirapan na sumabay sa mga atake ng 5 master. Kung bumitaw siya kahit saglit lang, dead meat na siya. Papatayin kita. Sigaw ng Divine Swordsman sa sakit. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakatalino na sword skill na nagpalipad sa archaic sword sa kanya. Hindi nagtagal. Siya mismo ay nag-transform sa isang makapangyarihang espada at ang kanyang momentum ay biglang tumaas. Ang kumikinang na espada ay lumipad sa kalangitan, na nagpapalabas ng isang malakas na enerhiya. Nataman ng espada si Gabriel na naalimpungatan sa ningning nito. Ang espada ay tumagos sa kanyang likod. Nag-iwan ng malaking butas habang ang dugo ay bumulwak sa larangan ng digmaan. Nobela. Habang sinusubukang ay proseso ng ibang mga master ang nangyari. Naputol ang isang bahagi ng bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan nito. Baka sa mga mata nito ang sakit at takot. Ngunit nagsisimula pa lang ang espada. Tinamaan nito ang kanang braso ng lalaki mula sa Novel Court na agad namang sumabog. Sinubukan ni Haring Samson ng Underworld na tumakas ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang kamay ay naputol, na nagpapadala ng mataas na dugo sa hangin.
Napasigaw si Marlon sa gulat nang makita niya ang hindi matalim na espada na paparating sa kanya. Pagkatapos ay naglabas ang espada ng malakas na batas ng espada na nakadirekta sa kanya. Kahit anong pilit niya, hindi siya nakatakas sa charging sword. Ang hindi matalas na espada ay matigas at hindi magapi. Tinamaan nitong si Marlon sa kanyang dibdib. Boom! Ang katawan ni Marlon ay sumabog sa mga piraso, na nagpapadala ng mga piraso ng kanyang laman at ang kanyang dugo sa buong. Whoosh! Ang hindi matalas na espada ay nagbuga ng napakasilo na liwanag na halos nakakabulag ito sa pagtingin. Tumulo ang dugo ng 5 nangungunang master mula sa gilid ng espada. Gayunpaman, matapos nitong basagin ang katawan ni Marlon, nawala ang espada. Maya-maya ay lumitaw ang Divine Swordsman. Mapatla at kinakapos sa paghinga. Inubos niya ang lahat ng kanyang lakas para ilunsad ang tag-ong pag-atakeng iyon. Sumure-sure ang estremador bago muling tumayo. Tumutulo ang pawis sa kanyang baba habang siya ay huminga ng malalim. Halika na, nakita ng 5 tanong master ang pagkakataong ito. Sinugod nila ang Divine Swordsman at binomba niya ang kanilang napakalakas na enerhiya. Boom! Ang Divine Swordsman ay itinapon dahil sa lakas ng mga pag-atake. Ang pilak na sibat ng lalaki mula sa Novel Court ay nag-transform sa isang higanteng dragon. Sinuntok nito ang Divine Swordsman. At tinamaan siya sa tiyan na naging buta sa kanyang dibdib. 1/3. Guru. Nag-aalalang tawag ni Dustin. Alam niyang nakataya ang buhay ng Divine Swordsman. Humph! Divine Swordsman. Inaamin ko na ikaw ang pinakamagandang estremador sa Sea of Chaos. Ngunit mas marami ka lang. Hindi magtatagal. Sisirain namin ang iyong avatar. Pagkatapos, papawiin natin ang bawat kaluluwa sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Gagawin nating guho ang lugar na ito. Matagumpay na sabi ni Marlon. Ang kanyang laman at buto ay muling nabubuo. Na bumubuo sa kanyang orihinal na pangangatawan. Bagamat mukha siyang mahina, hindi niya hinayaan lumipas ang pagkakataon para kutsain ang kanyang kalaban. May walang awa, malisyosong tingin sa kanyang mga mata. Ngayon na, nagsimula na naman ang isang matinding labanan. Whoosh! Ang Divine Swordsman ay naging isang espada sa pangalawang pagkakataon gamit ang kanyang lihim na kasanayan. Kahit pagod, mabilis at maliksi pa rin siya. Muling hiniwa ang katawan ni Marlon. Pininturahan ng mga tipak ng laman at dugo ng pula ang larangan ng digmaan. Ang iba pang 4 na nagtanong ng mga master ay nakatagpo din ng parehong kapalaran. Bagamat nasugatan niya ang kanyang kaaway, nasaktan din ang Divine Swordsman sa labanan. Nang makita ng 5 top-notch masters ang isang siwang, tinamaan nila ang hindi matalas na espada sa koro. At pinalipad ito. Boom! Ang napakalaking enerhiya ay naging sanhi ng pagputok ng espada. Ipinakita ni muling ang Divine Swordsman. Napuno ng dugo at mga sugat. Haha! Go to hell! Isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ni Marlon. Muling nag-regenerate ang kanyang katawan. Bagamat mukha siyang mas mahina kaysa dati. Ngunit gayon pa man, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa sa dugo habang determinado siyang patayin ang kanyang kaaway para sa kabutihan. Kahit ang buhay ko'y kabayaran. Ibababa kita. Umungal ang Divine Swordsman. Nagpakawala siya ng ilang makikinang na sword skill gamit ang kanyang archaic sword at inatake si Marlon. Bagaman sila ay mas mahina, ang labanan ay kasing grahas ng dati. Ang mga nangungunang master sa larangan ng digmaan ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ngunit ang sumunod na labanan ay malapit nang matapos. Divine Swordsman. Tapos ka na, sigaw ni Marlon. Isang malawak na mundo na puno ng malademonyong aura ang lumabas mula sa kanyang likuran. Patayin siya, sigaw ni Marlon. Ang kanyang buhok ay naging magulo habang siya ay sumugod patungo sa Divine Swordsman. Napakalakas ng demonyong aura na ibinubugin niya kaya naging dahilan ng pagbagsak ng espasyo sa paligid niya. Bilang tugon, muling nag-transform ang Divine Swordsman bilang isang espada upang subukang tapusin ang labanang ito. Lumipad ito para salubungin ang atake ng kalaban sa kalagitnaan.
Pinaliwanagan ng kumikinang na salita ang magulong kawalan sa buong 3,000 malalaki at maliliit na universo. Napasigaw si Marlon sa sakit ng muling sumabog ang kanyang katawan. Whoosh! Isang tipak ng espiritual na kaluluwa ang lumabas mula sa kanyang sirang laman. Ang espiritual na kaluluwang ito ang kumokontrol sa avatar ni Marlon. Mamatay! Nasulyapan ng espada ang tipak ng kaluluwa. Nako! Hindi! Divine Swordsman! Sirain mo ang avatar ko! Hahabulin kita hanggang sa kawalang hanggan. Ang espiritual na kaluluwa ni Marlon ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Pagkatapos ay naglaho ito sa manipis na hangin. Boom! Out of the blue, si King Samson ng Underworld. Ang lalaki mula sa Novel Court. Si Gabriel at ang bulok na mukha mula sa World of Darkness ay inatake ang espada sa Koro. Puff! Ang espada ay sumabog sa alabok. Sa pag-aayos ng alikabok, nakita ang Divine Swordsman. At sa pagkakataong ito, siya ay malubhang nasugatan. Naligo siya sa sarili niyang dugo at nabasag ang bawat pulgada ng kanyang laman. Divine Swordsman, sa tingin mo ba may lakas ka pa para labanan kami? Mapanuksong sigaw ni Gabriel. Lahat sila ay tumingin sa kanya na may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mata. Alam nila na ang Divine Swordsman ay masyadong mahina para labanan sila. Sa pagkakataong ito, tiwala sila na tiyak na mamamatay siya sa kanilang mga kamay. Ang Divine Swordsman ay patuloy na umuubo ng dugo. At ang kanyang mukha ay kasing putla ng nyebe. Ginamit niya ang archaic sword na parang tungkod para tumayo. Noon, iniwan ko ang avatar na ito upang protektahan ang kaligtasan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi nakakalungkot na mamatay ang aking avatar para sa layunin nito. Pero hindi ko mabibigo ang misyon ko. Tapusin na natin ang bagay na ito. Sabi ng Divine Swordsman habang sinusulyapan ang kanyang mga kaaway. Alam niyang hindi na siya makakatagal. Kahit mamatay ako, isasama ko ang isa sa inyo. Pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng natitirang lakas para harapin ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagbuga ng isang nakabulag na liwanag ng espada. Bilang isang dalubhasang cultivator sa mga tuntunin ng swordsmanship, ang Divine Swordsman ay may pambihirang paghahangad at determinasyon. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado, matatag pa rin siyang tumayo at hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada, na nagpapakita ng kanyang hindi matinag na intensyon na labanan at puksain ang kanyang mga kalaban. Kahit na halos maubos na niya ang lahat ng kanyang lakas, patuloy pa rin siyang lalaban hanggang sa huling sandali. Hindi siya titigil hanggang sa kanyang huling hininga. Grabe ang persigido ng isang ito. Patayin mo, si King Samson, si Gabriel, ang lalaki mula sa Novel Court, at ang mukha mula sa World of Darkness ay sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Gusto nilang sulitin ang pagkakataon at sirain ang banal na avatar ng Divine Swordsman sa lalong madaling panahon. Bumagsak, dahil sa mahinang estado ng Divine Swordsman. Ang sibat na taglay ng Master mula sa Novel Court ay nagawang tumago sa kanyang balikat. Bumulwak ang napakaraming dugo at halos natakpan ang bawat parte ng kanyang katawan. Naliligo sa pulang kulay ng kanyang dugo. Siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Nobela, Master, hayaan mo akong tulungan ka. Sigaw ni Dustin na hindi na nakatiis. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang amo. Sumugod siya at handa nang sumali sa away. Dustin, tumalikod ka. Huwag kang tanga. Kontrolin ang iyong damdamin at maging matalino. Naglalakad ka patungo sa iyong kamatayan kung ipagpapatuloy mo ito. Talagang nabigla ang Divine Swordsman sa pakiusap ni Dustin. Kahit na ang mga mas malakas sa kanya ay hindi nang ahas na tumulong. Ngunit handa si Dustin na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang tandaan ni Dustin na ito ay isang labanan na nasa antas ng mga namamahala na Diyos. Maging ang mga banal na Diyos na may mataas na grado ay makakaranas ng isang malupit na kamatayan kung sila ay walang ingat na sinubukang makialam sa ganitong uri ng labanan. Bumagsak. Boom! Sa isang segundong nag-ambala ang Divine Swordsman habang nakikipag-usap kay Dustin.
Sinamantala ng kanyang mga kaaway ang pagkakataong iyon na magpakawala ng ilang daloy ng nakakatakot na enerhiya at tumama sa kanyang katawan ng napakalakas na epekto. Sa sandaling ito, ang katawan ng Divine Swordsman ay napunit at naging ambon ng laman at dugo. Guru! Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin habang napuno ng paghihirap at galit ang kanyang panloob na pagkatao nang makita ang trahedya na sinapit ng kanyang amo. Haha! Kunin mo na yan. Tanga ka. Nag-overestimate ka sa sarili mo at ito ang kinahinatnan niyan. Ang master mula sa Novel Court ay tumitig sa lusek ng dugo na may malademonyong ngiti. Ang sibat sa kanyang kamay, na natatakpan pa rin ng dugo ng Divine Swordsman, ay biglang tumango kay Dustin. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya sinimulan niyang salakayin si Dustin pagkatapos nilang talunin ang Divine Swordsman. Ang sibat ay pumutok sa napakalakas na momentum, na nagbabalak na tumusok sa kaluluwa ni Dustin. Dahil sa makapal na dugo na tumatakip sa sibat, ang ningning na naaaninag nito ay kasing pula ng langit kapag dapit hapon. Sa sobrang bilis, tumagos ang sibat sa walang laman at nagpapadala kay Dustin. Bago siya sinaksak, naramdaman ni Dustin na parang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo na nagyelo sa loob ng libo-libong taon. Nagbigay ng ningning at init ang sibat na parang sa araw. Ngunit sobrang lamig lang ang naramdaman ni Dustin. Sinubukan pa rin niyang umatras, ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang katawan. Namanhid ito at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Haha, sumuko ka na lang, brat. Akin na ang magulong heaven baby. Ang lalaking mula sa Novel Court ay ngumisi na may kasamang masamang ngiti habang sinisigurado niyang walang mapupuntahan si Dustin. Kasabay nito, sumugod din sina Gabriel, King Samson at ang mukha mula sa mundo ng kadiliman habang sinusubukan nilang kunin ang masamang sanggol sa katawan ni Dustin. Kaya, sa sandaling ito, si Dustin ay nahaharap sa magkasanib na pag-atake mula sa kanyang mga kaaway. At ang panganib at pressure ay tumaas lamang ng ilang beses. Ang mga alon ng nakakakilabot na enerhiya ay patuloy na lumalapit kay Dustin ng buong bilis. At wala siyang magawa kundi ang walang magawang hintayin ang mga pag-atakeng ito na dumapo sa kanya. Boom! Boom! Biglang gumalaw ang masamang sanggol na kanina pa nagtatago sa loob ng katawan ni Dustin. Ang masamang sanggol ay agad na naging isang sinag ng itim na liwanag at nagmamadaling lumabas mula sa likuran ni Dustin. Pakiramdam niya ay nasa panganib siya. Kaya nagpa siya siyang tumakas. Sa kasalukuyan, si Dustin ay walang kakayahan. Ngunit ang masamang sanggol ay tila hindi naapektuhan. Angkinan pa rin niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis. Naunawaan ng masamang sanggol kung ano ang sinusubukang gawin ng mga Panginoong ito. Kaya, wala siyang pagkakataon kundi iwanan ang katawan ni Dustin at tumakas. Kailangan niyang gawin ito ngayon. O baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon pagkatapos. Ayan na siya. Ang mga master na orihinal na umaatake kay Dustin ay agad na inilipat ang kanilang pag-aaral sa masamang sanggol. Agad nilang inilabas ang walang katapusang mga batas ng espasyo at oras ay silang nakapalibot sa kawalan. Daan-daang milyong mga batas na kadena ng espasyo at oras ang pumuno sa bawat sulok ng kawalan. Ang mga batas na ito ay kumalat at nabuo sa isang makapal na niniting na sapot na sumugod patungo sa masamang sanggol at bumalot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Bitawan mo nga ako. Kahit na ang sigaw lamang ng masamang sanggol ay naglalaman ng marahas na enerhiya. Hindi mabilang na mga agos ng enerhiya ang lumabas mula sa kanya na parang rumaragasang ilog. Ang mga ito ay bumangga sa maraming batas ng kalawakan at oras at pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Haha, aaminin ko sapat na ang kapangyarihan mo kahit nasa embryo period ka pa lang. Gayunpaman, hindi ito magiging sapat para pigilan tayo. Magpakabait ka lang at sumuko ka sa amin. Deklare ni Gabriel sa nanginginig na boses. Ang matangkad niyang malademonyong katawan ay nagmistulang mga duwende ang lahat ng nasa paligid niya. Kahit na sa kanyang humongous body, mabilis pa rin siyang gumalaw papunta kay Dustin at sa masamang sanggol. Hindi niya hahayaang makatakas ang masamang sanggol sa pagkakataong ito. Kaya pinigilan niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang malaking katawan. Swoosh! Napapaligiran ng apat na kilalang martial arts masters.
Napagtanto ng masamang sanggol na wala na siyang paraan para makatakas. Sa gulat ni Dustin, agad na bumalik ang masamang sanggol sa loob ng kanyang katawan nang hindi siya makatakas sa kanila. Kung tutuusin, si Dustin ang unang buhay na nilalang na nakipag-ugnayan sa masamang sanggol. Dahil dito, may pamilyar na pakiramdam ang masamang sanggol sa katawan ni Dustin na nagparamdam sa kanya na secured siya kapag nasa loob siya nito. Naiinip si Gabriel kaya agad niyang iniunat ang kamay at sinubukang bagsakan si Dustin. Ang malakas na pag-indayog ng kanyang malaking palad ay nagpapadala ng panginginig na sensasyon sa buong kawalan. Pagkatapos, ang kawalan ay nagsimulang gumuho at malapit ng tuluyang masira. Napagtanto din ni Dustin na siya ay nasa matinding panganib. Walang paraan para makalayo siya sa takdang panahon at pigilan ang sarili na mabagsakan hanggang mamatay ng dambuhalang palad ni Gabriel. Habang nakita ni na Parker, Althea, at ng iba pang mga Diyos ng liwanag ang nakakapanghinayang sitwasyong ito. Lahat sila ay nagnanais na iligtas si Dustin. Gayunpaman, huli na, kahit na nagsimula silang kumilos ngayon, hindi sila makakarating sa oras. Bukod dito, ang apat na nagtanong ng martial artist ay ang umatake kay Dustin. Walang paraan para makalampas sila sa kanila. Itigil mo yan. Samantala, ang mga labi ng katawan ng Divine Swordsman ay nagsimulang magbagong buhay at siya ay halos buo na muli. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay tila masyadong mapotla, at ang kanyang mga hininga ay lumakas din. Kahit para sa kanya, alam niyang imposibleng mailigtas si Dustin ngayon. Nasugatan na siya ng husto at halos naubos na lahat ng lakas niya. Nobela. Sa kabilang banda, buong throttle pa rin ang lakas ng demonyong pinuno. Kaya niyang patayin ang lahat ng nangahas na humadlang sa kanya sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, halos umabot na sa tuktok ng ulo ni Dustin ang palad ng demonyong pinuno. Sa sandaling ang dakilang momentum mula sa higanteng palad ay dumampi kay Dustin. Ang matinding presyo ay agad nadudurog sa kanya. Ngunit bago pa man ito dumapo sa kanya, ramdam na ng kanyang katawan ang mga ingay na tila nag-uumpisa na itong maghiwa-hiwalay. Tapos na, mapapahamak ako. Walang pag-asa na naisip ni Dustin habang nakapikit. Nagpakawala siya ng mahabang hininga. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa labis na pagkadismaya sa inaakala niyang katapusan ng kanyang buhay. Pagkatapos, biglang, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa huling segundo. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako sa iyo. Narinig ni Dustin ang pamilyar na boses na ito mula sa soul sea niya. Mabilis niyang iminulat ang mga mata. Nagulat sa narinig. Akala niya naghahalusinate lang siya. Ngunit pagkatapos, isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa susunod na sandali. Kaagad pagkatapos, isang malaking paa ng aso ang lumabas sa magulong kawalan at bumangga sa dambuhalang palad ni Gabriel na akmang tatama kay Dustin. Bumagsak. Sa isang iglap, sumabog ang kamay ni Gabriel at nawala ng walang bakas. Don't you dare lay a hand on him. This guy is under my protection. Nang mawala ang usok, biglang lumitaw sa tabi ni Dustin ang isang malaki at mukhang mabangis na asong may dilaw na balahibo. Aso, sino ka ba? Mabilis na natigilan si Gabriel at tumingin sa malaking dilaw na asong may nalilitong mga mata. Hindi siya makapaniwala kung paano madaling durugan ng aso ang kanyang higanteng palad sa isang hampas lamang. Sir, ikaw talaga. Napakagaan ng loob ni Dustin nang makitang sumagip sa kanya ang asong lumalamon sa langit. Hindi niya inaasahan na sa lahat ng tao. Ang asong lumalamon sa langit ang lilito sa ganoong kritikal na sandali. Yeah, it's me. Sagot ng asong lumalamon sa langit habang umiiling. You've got guts, son. How the hell did you got in this situation? What did you do to provoke all these governing gods? Hindi ka nagbago. Ha? Palagi kang walang ingat. Pagod ka na ba sa buhay mo? Hindi napigilan ng asong lumalamon sa langit kung hindi siya sermonan agad. Sa kabutihang palad, alam ko kung anong klaseng tao ka. Hindi ka sasali sa ganitong uri ng gulo ng walang magandang dahilan. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Who the heck are you? How dare you ruin our plan?
Lumayo ka sa lalaking yan o crush ka rin namin. Inis na inis si Gabriel dahil malapit na silang hulihin ang masamang sanggol bago palang lumitaw ang asong lumalamon sa langit. Siya at ang iba ay tumingin sa aso na may hinala. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalala na may ganito kalakas na aso sa Sea of Chaos. Hindi napigilan ni Gabriel ang pakiramdam na dapat siyang mag-ingat sa asong lumalamon sa langit dahil madali nitong naiwasan ang kanyang pag-atake mula noon. Maging si Haring Samson, ang master mula sa Novel Court, at ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ay nagpakita rin ng pag-iingat sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang aso ay nagtataglay ng kakaibang lakas na hindi nila maaaring maliitin. Hindi kita kailangan sagutin. Kung matalino ka at kung pahalagahan mo ang buhay mo, dapat ikaw na ang makaalis dito ngayon din. Kung hindi, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Kahit noong unang beses na nakilala ni Dustin ang asong lumalamon sa langit. Ang hayop ay palaging mayabang at nangingibabaw. Ngunit ang lahat ay dahil ito ay talagang may lakas upang mapantayan ang kanyang matigas na saloobin. Pagkatapos, iwinagayway ng lumalamon na aso ang kanyang mga paa na para bang nagtataboy ito ng mga nakakainis na langaw. Lahat kayo ay hindi kabilang sa universe community na ito. Ito ang aking huling babala. Umalis na kayo at itigil ang paggawa ng gulo sa lugar na ito. Ang mga mata ng asong lumalamon sa langit ay dumaan sa lahat ng mga nilalang na nagbabanta. Dahil maganda pa ang mood ko, bibigyan kita ng pagkakataong umalis ng payapa. Magpasalamat ka na hindi ko nais na patayin kayong lahat pansamantala. Pero kung matigas ang ulo mo, mabilis magbago ang isip ko. Kung mangyari iyon, walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito ng buhay. Deklare ng asong lumalamon sa langit na may tuwid na mukha. Hindi ko na kaya. I want to kill this arrogant bastard. Do you even know who we are? Galit na galit si Haring Samson sa panunuya ng asong lumalamon sa langit kaya sumambulat ang kanyang galit. Well, I've even gave you the chance to live quietly. Pero dahil iniisip mo na nagbibiro lang ako, bakit hindi natin subukan? Lumapit ka sa akin at ipapalimos kita sa buhay mo. Mapang-api at mayabang na wika ng asong lumalamon sa langit. Sa sandaling matapos itong magsalita, ang asong lumalamon sa langit ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Iniunat nito ang napakalaking binti, na tumakip sa buong magulong kawalan. Dumiretso ang kuko nito patungo sa kalaban sa bilis ng kidlat. Natarante si Haring Samson. Pinilit niyang bumawi sa kanyang katinoan habang siya ay nagpakawala ng isang matunog na sigaw. Gumanti siya ng buong lakas. Ang epekto sa pagitan ng dalawang puwersa ay nagpang-inag sa mga nilalang. Sinipa ng lumalamon na aso si Haring Samson at inihagis ito sa hangin. Umubo siya ng dugo at naging sanhi ng pagbagsak ng malaking bahagi ng kawalan. Nakakamangha ang asong ito. Namangha ang mga nanonood. Napatingin sila sa asong lumalamon sa langit na dilat ang mata. Namangha sa husay nito. Si Haring Samson ay isa sa 10 hari sa underworld. At sikat siya sa kanyang kapuri-puring lakas. Siya ay lubos na iginagalang at ang mga tao ay susuko sa harapan niya. Gayunpaman, ang asong lumalamon sa langit ay napinsala siya ng husto sa isang hampas lamang. Si Haring Samson, isang makapangyarihang magsasaka, ay itinapon ng asong lumalamon sa langit sa isang suntok. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang asong ito kung ilalabas nito ang buong potensyal nito. Kinilig sila sa naiisip lamang nila. Nagawa ni Haring Samson na patatagin ang sarili matapos itapon ng bilyon-bilyong milya ang layo. I have experienced serious injuries in a fight before. He scoffed. Dumura siya ng mga subo ng dugo. At matikas na pinunasan ang ilang mga labi. Kung hindi, hindi mo ako nagawang saktan. Pinagmasdan niya ang napakalaking aso. At ngumiti ng masama parang hinahamon pa ito. So what? This is not a competition. There are no rules applied here. Tinalo kita. Ayun. Ang lumalamon sa langit na aso ay pumutol sa isang mapanghamon na panunuya. Kagagaling lang ni Haring Samson sa pakikipaglaban sa Divine Swordsman. Naisip ng mga manunood. Pagod siya sa dati niyang laban. Hindi tulad nitong asong ito na kara-rating lang dito.
Ang nilalang na ito ay nasa kanyang pinakamahusay na estado. Sa kabila nito, ang asong ito ay medyo magaling. Kung hindi nito magagawang saktan si Haring Samson ng isang hampas. Sinuri ng mga nilalang ang laban habang pinagmamasdan nilang mabuti ang lahat ng nangyayari. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Gusto mo ba talagang patayin ko kayong lahat? Pagbabante ng asong lumalamon sa langit. Ang nangingibabaw nitong tingin ay dumaan sa mga nangungunang masters. Habang nagsasalita ito, naglabas ito ng napakalaking enerhiya na kumakalat ng bilyon-bilyong milya. Naramdaman ng mga nilalang sa magulong kawalan ang napakatinding enerhiya. Hindi nila maiwasang maramdaman ang makapangyarihang presensya ng asong lumalamon sa langit. Sino ka? Masasabi kong napakalakas mo. Ngunit bakit mo isinasangkot ang iyong sarili sa bagay na ito? Avatar lang ako kaya wala akong magawa sa'yo. Kung patuloy kang haad lang, personal akong darating dito, at sisiguraduhing magbabayad ka ng mabigat na halaga. Singal ni Gabriel. Naiirite siya sa mayayabang na ugali ng asong lumalamon sa langit. Pinipigilan ng presensya nito ang kanyang mga plano. Walang kwenta yon. Wala dito ang tunay mong katawan. Mas malakas ako sa'yo ngayon. Kaya kitang ay bully. Kahit na hindi ka nasisiyahan doon. Wala kang magagawa. Putol ng asong lumalamon sa langit. Yung asong lumalamon sa langit ay mayabang. Hindi siya umaatres kahit kanino. Sumagi sa isip ni Dustin ang pag-iisip na ito habang pinagmamasdan ang palitan ng napakalaking aso at ni Gabriel. Kung hindi ka pa rin nakapasok sa nabubulok mong utak, bubugbugin na lang kita hanggang sa sumuko ka. Ang lumalamon sa langit ay ngumisi ng nakakatakot habang inihahanda ang sarili sa pag-atake muli. Nang walang babala, naglunsad ito ng isa pang malakas na welga. Muli nitong iniunat ang binti. Pagkatapos, pinalaki nito at naglabas ng mahiwagang batas na yumanig sa milyon-milyong milya sa magulong kawalan. Ito ay mukhang isang simpleng suntok. Ngunit sa katunayan, ito ay isang malakas na suntok. Pagkatapos ng lahat, dala nito ang lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Boom! 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 Papalapit kay Gabriel ang binti ng asong lumalamon sa langit. Mapanghamon siyang umungal. At naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo sa kanyang anit. Sinunog niya ang kanyang esensya ng dugo upang mapabuti ang kanyang lakas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang talam upang makayanan ang paparating na suntok. Sa sandaling nabangga ng kuko ng asong lumalamon sa langit ang kanyang talam. Napalipad si Gabriel. At lumabas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay malubhang nasugatan na ang kanyang katawan ay nagdusa ng malalaking butas. Boom! Hindi tumigil doon ang napakalaking aso. Binigyan nito ng panibagong sipa ang sugatang si Gabriel. Sumabog ang biktima nito at nagkapira-piraso. Retreat muna tayo. Sigaw ni Haring Samson ng Underworld sabay wave ng kamay. Tumalikod siya sa pagtatangkang umalis. Ang pag-atake ng lumalamon sa langit ay nagpatunay na siya at ang iba pang mga Panginoong kasama niya ay walang pagkakataon laban dito kahit na sila ay nagtutulungan. Kung patuloy tayong mananatili dito, lahat tayo ay malipol. Napagtanto niya. Malamig na umungol ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Nakatingin ito sa asong lumalamon sa langit na may pagtatampo. Sa wakas, nakagawa na ito ng desisyon. Ikaw na Fallen Divine Valley ay kadalasang inilalayo ang iyong sarili sa mga makamundong gawain. Hindi ako makapaniwala na nagpasya kang makisali. Napakahusay. Panoorin mo ako. Ungol ng bulok na mukha sa malamig na boses nang makilala ang asong lumalamon sa langit. Ano? Ang asong ito ay mula sa Fallen Divine Valley. Napatulala ang mga nilalang sa paligid sa impormasyong ito. Ang Fallen Divine Valley ay isa sa pinakamisteryoso at pinakamapanganib na mga lugar na ipinagbabawal sa dagat ng Chaos. Sa rate na ito, kahit na ang mga premium grade na banal na Diyos ay maaaring hindi makalabas sa isang piraso. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi mabilang na mga banal na Diyos mula sa dagat ng Chaos ang nawala ng buhay sa Fallen Divine Valley. Para itong libingan na ginawa para sa kanila. Sa makatuwid, ang lugar na ito sa kalaunan ay ibinalita bilang libingan ng mga banal na Diyos.
Kaya't nang malaman nila na ang dambuhalang asong ito ay galing talaga sa Fallen Divine Valley. Natakot sila. Lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod habang nakatutok ang kanilang tingin sa aso. Humph! Sa tingin mo ba mas magaling ka dahil lang sa mundo ng kadiliman? Kahit anong laro ang nilalaro mo. Paglalaroan kita. Kung hindi ka aalis ngayon. Tatapusin na kita. Masungit na ekspresyon ang isinagot ng asong lumalamon sa langit. Ikaw ay mula sa Fallen Divine Valley. Tama. Nasa iyo na ngayon ang aking atensyon. Maaaring ang iba ay natatakot sa iyo. Ngunit ako ay hindi. Sagot ni Gabriel habang siya ay muling nabuhay. Puno siya ng dugo. At mukhang mahina. Dahil doon, siya ay naging isang sinag ng madilim na liwanag at nawala sa malayo. Binigyan ng mahigpit na titig ng lalaki mula sa Novel Court ang asong lumalamon sa langit. Pagkatapos ay tumalikod siya. Humakbang at nawala sa manipis na hangin kaagad. Bumalik ka. Ngayon na. Sa sandaling umalis ang apat na nagtanong master. Ang mga tao sa underworld. Ang lahi ng hayop. Ang mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space. At ang mga Diyos ng kadiliman ay wala ng lakas ng loob na manatili pa. Sa takot, tumakbo sila palayo. Haha. Ito ay mahusay. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay ligtas na sa wakas. Ang mga Diyos ng liwanag ay tuwang-tuwa at humagalpak sa tawa. Sir, ang galing mo. Tinakot mo sila. Bumulwak si Dustin habang papalapit sa asong lumalamon sa langit. Maraming salamat aking kaibigan. Tinulungan mo kaming malampasan ito. Taos-pusong pinasalamatan ng Divine Swordsman ang asong lumalamon sa langit. Brat, don't get too lax. You are far from safe. Sagot nito. Hindi pa ito tapos. Umatras lang sila pansamantala. Hindi magtatagal at babalik sila. Hanggat nandito ang magulong Heaven Baby. Babalik sila. Payo ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Umiling ito. Tama ka. Malapit na silang bumalik. Ang kaligtasan ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay nakataya pa rin. At saka, dadalhin pa nila ang mga lalaki dito. Napabuntong hininga ang Divine Swordsman. Marlon and Gabriel are formidable opponents. Nagpadala lang sila ng mga avatar nila dito. Ang mga avatar na iyon ay higit sa 100 ng kanilang tunay na lakas. Kapag sila mismo ang pumunta dito, mas mahirap harapin. Nakasimangot na sabi ng asong lumalamon sa langit. Seryoso. Laking gulat ni Dustin. Ngayon lang ipinakita ni na Marlon at Gabriel ang lakas na mayroon sila. Nakakatakot. Inaamin ko. Bilang karagdagan, sina Parker at Althea ay hindi sapat na upang harapin sila. Lumalabas na sila ay mga avatar lamang at ang kanilang mga kapangyarihan ay bahagi lamang ng kanilang aktwal ngunit lakas. Nakakabaliw ito. Napaisip si Dustin sa sarili. Iyon lang ang aking haka-haka. Si Marlon ang namamahala sa Beast City. At siya ang pinuno ng lahi ng hayop. Ang kanyang aktwal na lakas ay medyo hindi maarak upang sabihin ang hindi bababasa. Ganoon din ang masasabi tungkol kay Gabriel. Kaya kung sila mismo ang pumunta dito, hindi ako maglalakas loob na harapin sila. Pagkatapos ng lahat, pareho ang Beast City at ang Demon City ay minsang namuno sa dagat ng chaos sa isang punto. Walang alinlangan sa aking isipan na sina Marlon at Gabriel ay mga kakilakilabot na nilalang. Pagtatapos ng asong lumalamon sa langit. Kung ganoon, anong gagawin natin? Si Dustin ay nasa kawalan. Kung totoo ang lahat ng sinabi ng aso, wala tayong pagkakataon laban sa kanila. Ang 3,000 malaki at maliliit na universo ay ganap na mapapawi. Nag-aalalang naisip niya, hindi lang yan. Pinadala lang ng Underworld si Haring Samson. Nagpadala ng Deputy Leader ng Divine Corpse Palace at nagpadala rin ng Novel Court. Hindi pa namin nakikilala ang pinakamakapangyarihang nilalang mula sa mga puwersang iyon. Sa katunayan, ang mukha mula sa mundo ng kadiliman ay kopya lamang ng mga katangian ng kaluluwa nito. Hindi pa nagpapakita ng totoong katawan nito. Hindi ako makapaniwala na ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos ay lahat ay nakatutok sa magulong Hive Baby. Hindi ko alam kung ang 3,000 malaki at maliit na universo ay makakaligtas dito.
Ang sabi ni Divine Swordsman na may buntong hininga. Sinusubukan ng kanyang makakaya upang manatiling positibo. Lalong bumigat ang puso ni Dustin. Imposible para sa atin na labanan ang napakaraming makapangyarihang puwersa ng sabay-sabay. Ano ang dapat nating gawin? Kailangang may paraan para makaalis dito. Naisip niya sa sarili. Narinig din ni Parker, Althea at ng iba pang mga Diyos ng liwanag ang sinabi ng Divine Swordsman. At ang kanilang mga puso ay lumubog. Ahem. Ahem. Brat, don't worry so much. Nandito pa rin ako. Ngayong nasali na ako dito. Tutulungan na kita. Bagamat mahirap pakitunguhan sina Marlon at Gabriel. Hindi ako natatakot sa dalawang bastos na iyon. Sabi ng lumalamon kay Dustin. Na napansin ang pag-aalala sa mukha ng binata. Mayroon itong matingkad na dilaw na balahibo. Malaking ulo at malaki. Bilog. Kumikinang na mga mata. Ito ay mas kapansin-pansin kaysa sa karamihan ng mga aso. Lalo na't nanatili itong nakabitin sa hangin. Lumulutang na parang misteryosong espiritu ng hayop. Nang magsalita ito, may kumpiyansa. Mapanghamon na tono sa buong boses nito. Ang galing. Nakahinga naman si Dustin at sumili ang ngiti sa labi. Bagaman ang asong lumalamon sa langit ay hindi mukhang maaasahan. Ang lakas na ipinakita nito ay kahanga-hanga. Bukod dito, ito ay mula sa Fallen Divine Valley. At lahat ng nasa dagat ng Chaos ay humanga sa lugar na ito at pinahahalagahan ito. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Magiging maayos din ang lahat. Panatag ang loob ng asong lumalamon sa langit na may kasamang ngiti at mapaglarong kawag ng buntot. Salamat, kaibigan. Utang namin sa iyo. Sabi ng Divine Swordsman sa asong lumalamon sa langit. Ang Divine Swordsman mismo ay mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kaya itinuring niya ang komunidad ng universo bilang kanyang tunay na bayan. Noon, iniwan niya ang avatar na ito upang magtago malapit sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang mapangalagaan ng avatar ang komunidad ng universo sa buong mundo at lalo na ngayon sa mga kasalukuyang kritikal na panahon. Sa katunayan, hindi natin hahayaan ang sinumang tagalabas. Gaano man sila kalakas ng Diyos. Na itulak tayo at magdulot ng takot sa ating mga puso. Isang boses ang umalangaw-ngaw. At pagkatapos ay lumitaw ang isang figure sa magulong kawalan. Master, ikaw pala. Dumating ka na. Lumapit sa kanya si Dustin na may tuwa sa kanyang mga mata. Brat, ngayon, hindi ako makapaniwala na marami kang Panginoon. Medyo nakasimangot na sabi ng asong lumalamon sa langit. Oo, medyo gusto ko. Pero hindi masamang magkaroon ng maraming mentor. Ito ay talagang isang magandang bagay. Marami akong matututunan sa kanila. Tinuruan ako ni Master Santos ng Earth Exploring Technique. Nakangiting sagot ni Dustin. Divine Swordsman. At asong lumalamon sa langit. Pagbati. Mahal na mga Ginoo. Yumuko si Santos. Una sa Divine Swordsman at pagkatapos ay sa asong lumalamon sa langit. Paano mo nalaman ang identity ko? Ang asong lumalamon sa langit ay namangha. Ang tanawin ng asong lumalamon sa langit ay bihira sa Sea of Chaos. Hindi lamang ito isang bihirang species. Ngunit mayroon ding alamat na ito ay isang magic beast na umiral bago ang paghihiwalay ng lupa at langit. Ito ay nanirahan sa Fallen Divine Valley. At nahiwalay sa labas ng mundo sa napakatagal na panahon. Ito ang unang pagkakataon na umalis ito sa lambak. At si Dustin ang dahilan kung bakit pinili nitong gawin ito. Hindi sumagi sa isip ng asong lumalamon sa langit na may makikilala talaga ito. Nabasa ng aking tagapagturo ang tungkol sa asong lumalamon sa langit sa isang sinaunang aklat na tinatawag na Introduction to the Chaotic Divine Gods. Ibinahagi niya sa akin ang lahat ng natutunan niya sa libro. Kaya naman nakilala kita. Ginoo. Paliwanag ni Santos. Teka, back up sandali. Anong sinabi mo? Ang iyong Panginoon ay may introduction to the chaotic divine gods. Paano ito naging posible? Mayroon lamang ilang mga kopya ng introduction to the chaotic divine gods sa buong Sea of Chaos. Paano nakuha ng amo mo ang isa? Gulat na gulat ang asong lumalamon sa langit habang taas-baba ang tingin nito kay Santos. Mukhang may mataas na katayuan ang amo mo.
Ang sino mang magkakaroon ng Introduction to the Chaotic Divine Gods book ay dapat man lang maging isang malaking shot. Bulalas ng asong lumalamon sa langit. Seryoso. Pero libro lang ta. Anong espesyal dito? Tanong ni Dustin matapos niyang marinig ang sinabi ng asong lumalamon sa langit. Brat. Sa tingin mo ba madaling makakuha ng kopya ng Introduction to the Chaotic Divine Gods? Ang aklat na ito ay ginawa mula sa batas ng kataas-taasang kaliwanagan at ilang kopya lamang ang ginawa. Ito ay sinabi na kapag ang Sea of Chaos ay nilikha, ang ilang mga primitive magulong banal na Diyos ay ipinanganak. Palibhas ay isinilang sa mga banal na Diyos. Hindi nila kailangan na linangin ang tulad natin. Kasabay ng kanilang pagsilang. 4 na aklat din ang nabuo. Nakilala ngayon bilang Introduction to the Chaotic Divine Gods. At kasama nito, ang 4 na aklat ay ginawa mula sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Kapansin-pansin, mayroong 2 pangunahing nilalaman na naitala sa Introduction to the Chaotic Divine Gods. Ang unang bahagi ay tungkol sa pagpapakilala sa mga primitive na Diyos na Diyos. Tinalakay sa ikalawang bahagi ang mga primitive na magulong batas. Bilang karagdagan, ang 4 na aklat na Introduction to the Chaotic Divine Gods ay hindi ginawa ng mga tao. Ang mga tao ay maaaring bigkasin ito. Isaulo ang mga nilalaman nito o ibahagi ang mga nilalaman nito sa iba. Ngunit ang mga libro ay hindi maaaring kopyahin. Gaano man kalakas ang isa, imposibleng gumawa ng mga katulad nito. Sa simula, ang 4 na aklat ay ligtas na itinago ng mga nangungunang master sa Sea of Chaos. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, ang 4 na libro ay nawala at walang nakarinig tungkol sa kanila hanggang ngayon. Malaking deal ito ngayon. Tanging ang mga taong konektado sa ilang makapangyarihang puwersa ang makakaalala ng mga bahagi ng nilalaman ng mga aklat na iyon. Kaya brat, ngayon alam mo na kung gaano kahalaga ang mga librong ito. Sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Dahil napagdesisyonan na nitong si Dustin ang magiging disipulo ng amo nito. Hindi na nito naisip na ipagkatiwala sa kanya ang ilang sinaunang sikreto. Lumalabas na ang Introduction to the Chaotic Divine Gods ay isang napakahalaga at lubhang kapaki-pakinabang na kayamanan. Bulalas ni Dustin. Nang matapos na ipaliwanag ni Santos ang Introduction to the Chaotic Divine Gods. Tumingin siya kay Dustin at nagtanong. Naaalala mo pa ba ang sirang natural element array sa Earth? Siyempre. Gusto ko. Bagamat nalilito. Agad na sumagot si Dustin. Dahil hindi niya alam kung bakit binanggit ito ni Santos. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa kanya. Sa palagay ko ay hindi mo pa alam ito. Ngunit ang totoo, ang sirang natural na hanay ng elemento ay hindi ang buong hanay. Ang isang iyon ay ang pangunahing lugar lamang ng tunay na hanay na aktwal na sumasaklaw sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Mayroong totoong geomancy array sa 3,000 malaki at maliit na universo. At ang mata ng array na iyon ay nasa Earth. Noon, isinama ako ng aking master para pag-aralan at imbestigahan ito. Naaalala ko na sinabi niya sa akin na kapag ang geomancy array na ito ay tunay na na-activate. Kahit na ang mga namamahala na Diyos ay hindi makakayanan ang kapangyarihan nito. Haha, nai-imagine mo ba kung gaano ka nakakatakot na kahit ang mga namamahala sa Diyos ay kailangang umatras at iwasan ito? Sinubukan ni Santos na paganahin ang kalooban habang inilalahad niya ang kakaibang katangian ng hanay. Napuno ng nostalgia ang kanyang mga mata habang iniisip ang kanyang Panginoon nagsalita siya. Nang marinig iyon, napangiti si Dustin. Wow! Talaga! Ang galing! Nangangahulugan ba ito na maaari nating ilayo ang 3,000 malaki at maliit na universo sa anumang pinsala kung i-activate natin ang geomancy array na iyon? Tuwang-tuwa siya nang marinig ang impormasyong ito. Well, oo. Bagaman, ang pag-activate nito ay hindi magiging madali. Sigurado akong narinig mo na ang lumang bulong-bulungan na ang Earth Exploring Technique ay nagmula sa Earth. Tama ba? Well, walang katotohanan iyon. Ang totoong Earth Exploring Technique ay talagang nagmula sa labas ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kita nyo, matagal na ang nakalipas, biglang dumating ang isang Earth Master.
Nang dumating siya sa libong malaki at maliliit na universo, nanirahan siya sa Earth ng ilang panahon at itinatag sa kanyang paglilinang. Sa kanyang pananatili, sinuri niya ang lahat ng mga lugar sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Nang matapos ang kanyang pagtatasa, nag-set up siya ng malaking geomancy array at inilagay ang pangunahing lugar sa Earth. Sa kalaunan ay nagkaroon siya ng ilang mga disipulo habang nabubuhay siya sa Earth at tinuruan sila ng Earth exploring technique. Iyan ang pinagmula ng pamamaraang ito sa Earth. Kung titingnan mo ito, karaniwang hindi natin siya nakikita. Paget, yan ang pangalan niya. Dinala niya sa Earth ang Introduction to the Chaotic Divine Gods. Ang aking master ay isa sa ilang mga disipulo na natutunan ang Earth exploring technique mula sa kanya. Detalyadong tugon ni Santos. I see. Ang cool kaya. Mataman siyang nakikinig sa kanya ni Dustin habang kumikinang ang kanyang mga mata sa kuryosidad. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong kahanga-hangang sikreto. Ito ay, pag-isipan mo, ang geomancy array sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay personal na itinakda ni Master Paget. Kaya dapat ay napakalakas nito. Tama ba? Sa tingin ko, kung gagamitin natin ito, hindi magiging problema ang pakikitungo sa mga namamahala na Diyos. Ang tanging ikinababahala ko lang ay, dahil matagal na itong umiral, malamang na nagsimula ng maglaho ang kapangyarihan nito. Higit pa rito, iilan lamang sa Earth Masters ang nakakaalam ng ilan sa mga detalye. Ang aking Panginoon ay isa sa iilan. Ngunit hindi niya rin talaga alam. Napakahirap para sa amin na isaaktibo ito sa limitadong impormasyon na mayroon kami. Kahit ganon, susubukan ko pa rin, kung ito ay magiging maayos. Ang ating 3,000 malaki at maliit na universo ay magkakaroon ng kumpiyansa na lumaban sa ating mga kaaway. Paniniguro sa kanya ni Santos na may malabong ngiti. Master, hayaan mo akong tulungan ka. Masayang alok ni Dustin. Salamat, Dustin. Ngunit hindi na iyon kailangan. Sa totoo lang, sa iyong kasalukuyang lakas sa Earth exploring technique, wala ka talagang maitutulong sa akin. Sa ngayon, sa tingin ko, mas mabuting humanap ka muna ng paraan para harapin muna ang masamang sanggol at ang banal na sanggol sa loob mo. Tinapik ni Santos ang balikat ni Dustin habang mahinahong nagsasalita. Pagkatapos ay bumaling siya sa asong lumalamon sa langit na may umaasam na mga mata at magalang na nagtanong. Sir, okay lang ba kung tutulong kang protektahan ang 3,000 malalaki at maliliit na universo bago ko ma-activate ang geomancy array? Ang dahilan pala kung bakit biglang sumulpot si Santos sa lugar na ito ay para humingi ng tulong sa asong lumalamon sa langit. Maging ang Divine Swordsman ay humiling ng parehong bagay. My friend, I need some time to recuperate myself. Kapag naka-recover na ako, itong avatar ko ay magkakaroon na ulit ng kapangyarihang lumaban. Hindi magtatagal. Babalik ako sa sandaling mabawi ko ang aking lakas. Hanggang noon, maaari mo bang pangalagaan ang 3,000 malaki at maliit na universo? Ang Divine Swordsman ay nakalusot na at naging isang namamahala na Diyos. Halos kapantay ang lakas niya sa asong lumalamon sa langit. Sige, walang problema. For the sake of Dustin, I'll stay here and help you for a while. Gayunpaman, sa sandaling mabawi ninyo ang inyong kakayahang protektahan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ibabalik ko si Dustin sa Fallen Divine Valley. Agad na sabi ng lumalamon sa langit at pumayag. Teka, ibabalik mo ako sa Fallen Divine Valley. Bakit? Umirap si Dustin. Natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na maririnig iyon. Oo, tama ang narinig mo sa akin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Maiintindihan mo ang lahat ng ito pagdating ng panahon. Iginiit ng asong lumalamon sa langit. Napakaseryoso at mapang-akit ang boses nito. Lahat tama. Masunaring tugon ni Dustin. Kung totoo man, wala siyang laban sa pagbabalik sa Fallen Divine Valley. Payag pa siyang sumama sa asong lumalamon sa langit. Itinuring niyang mabuti sa kanya ang asong lumalamon sa langit. Maraming salamat. Well, then, I'll go heal myself now. Sabi ng Divine Swordsman nang matapos ang pag-uusap ni Dustin at ng asong lumalamon sa langit.
2/3. Tapos tumalikod siya at naglakad palayo. Teka, may mga kayamanan ako dito. Medyo gusto kita. Kaya bibigyan kita. Tawag ng asong lumalamon sa langit. Naghagis ito ng space ring patungo sa Divine Swordsman nang huminto siya at lumingon. Sa pangalawang pagkakataon na nahuli niya ang space ring. Sumigaw siya pabalik, "Salamat sa regalo mo." Mabilis niyang tiningnan ang mga kayamanan sa loob at ngumiti. Ang Divine Swordsman ay namangha nang makita niya na ang mga kayamanan mula sa langit at lupa sa space ring na ito ay may mataas na grado. Alam niya na sa pamamagitan ng mga kayamanang ito, makakabawi siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ay umakbay din si Santos sa asong lumalamon sa langit para magpaalam. Nang maglaon, mabilis siyang naglakbay upang hanapin ang bawat cosmos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Sinusubukang i-activate ang Geomancy Array na iniwan ni Padgett. Samantala, na tila naghihintay ng pagbubukas. Pinamunuan ni na Parker at Althea ang mga Diyos ng liwanag na isa-isang lumapit upang magbigay galang sa asong lumalamon sa langit. Nasaksihan nilang lahat sa labanan ngayon kung paano pinakawalan ng asong lumalamon sa langit ang kanyang dakilang kapangyarihan para habulin at patayin ang kanilang mga kaaway. Napawang mga nangungunang master. Para sa kanila, tila ito ay walang talo. Dahil dito, hinangaan nilang lahat ang asong lumalamon sa langit mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sunod-sunod silang humakbang. Patuloy na pinupuri at pinupuri ang aso. Nang marinig ang lahat ng kanilang mga papuri, nakaramdam ng kasiyahan ang asong lumalamon sa langit. Mukhang kinikilig ito at naglakad na nakataas ang ulo habang nagpasalamat sa bawat isa sa kanila. Tuwang-tuwa ito kung kaya't bukas palad itong nagpadala sa kanila ng napakahalagang kayamanan. Wow! Binibigyan mo ba talaga ako nito? Ang galing ng sandata na ito. May nakasulat na Buddhist na kasulatan dito. Nakinig lang ako ng ilang salita at parang naliwanagan ako bigla. Ang aking paglilinang sa Budismo ay tiyak na bubuti sa isang iglap dahil dito. Masayang sabi ng isang banal na Diyos. Ang banal na Diyos na ito ay nagsasanay ng Budismo. At laking gulat niya, nakakuha siya ng isang nagniningning. Hugis itlog na kahoy bilang regalo. Ang sarap pakinggan. It's not actually worth much for me since I usually use it as a unan tuwing nagpapahinga ako. Sige lang at gamitin mo ito para paunlarin ang iyong kakayahan. Casual na tugon ng asong lumalamon sa langit. Wow! Ang saber na ito ay isang top level na magulong magic treasure. May kasama pa itong set ng omnipotent formula. Ito ay may hindi maisip na malakas na kapangyarihan. Ginoo, sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin? Tanong ng isang banal na Diyos na nagsabi habang sinusuri ang mahabang sable sa kanyang kamay. Nanginginig ang katawan niya sa excitement. Oo, kunin mo na lang. Ang tinatawag na chaotic magic treasure na iyon ay wala namang silbi sa akin. Ginagamit ko lang iyon sa pag-ahit ng balbas ko minsan. Walang pakialam na sagot ng asong lumalamon sa langit. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay napabuntong hininga sa labis na pananabik habang tinitingnan nila ang mga kayamanan na ipinagkaloob sa kanila. Inilabas ng asong lumalamon sa langit ang bawat isa sa mga kayamanang ito mula sa Fallen Divine Valley. Alam ng lahat ang Fallen Divine Valley ay isa sa pinakamisteryoso at nakakatakot na mga ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos. Sa makatuwid, ang mga kayamanan sa loob nito ay tiyak na mahalaga at kakilakilabot. Samantala, si Dustin, na nakatayo sa isang tabi, ay inaasahan din sa asong lumalamon sa langit. Siya ay matiyagang naghihintay para sa kanyang bahagi ng kayamanan. Gayunpaman, unti-unting lumabo ang kanyang sabik na mukha habang pinagmamasdan ang lumalamon sa langit na ibinibigay ang bawat isa sa mga kayamanan na hatid nito sa karamihan. Sir, meron po ba kayo para sa akin? Tahimik na naghihintay si Dustin all this time. But then, hindi niya maiwasang magtanong. Kung tutuusin, pambihira ang mga kayamanan iyon. May gusto rin siyang matanggap. Ikaw, wala akong inihanda na regalo para sa iyo. Masiglang sagot ng asong lumalamon sa langit habang ikinakaway ang kanyang paa.